Yung mga bagay na ginagawa mo na talagang nakaka-addict pagdating sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, kung kayo man ay tipong hinahabol, nararamdaman nyo sa isang lalaki yon at tipong hindi nyo po matiyak kung ano ba yung mga ginagawa mo na talagang nakakapagpahabol, nakakapagpa-addict sa isang lalaki upang habulin kayo. So sa video ito mga kamamay, iisa-isahin ko yan para hindi kayo nalilito, para alam nyo kung ano dapat ang tumbukin, ano dapat ang mga bagay na gawin upang ang isang lalaki ay lubos na ma-addict sa iyo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na ganitong klaseng usapan, ganitong klaseng kwentuhan, parang magtutropa lang tayo dito. Pero syempre, ako ang inyong kuya, ako ang inyong kakampi pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Kung alam ninyo na parang nadidihado kayo, kung alam nyo na tipong parang hindi na tama yung ginagawa ninyo, ako yung magpapaintindi, magpapaunawa at magre-remind sa inyo kung ano dapat ang tamang direksyon kung inyong mamarapatin. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko, Pasko naman, wala namang bayad to. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, i-like yung video at mag-comment kayo kung sa tingin ninyo meron kayong gustong idagdag, meron kayong gustong i-comment, o kung gusto niyo lang magpa-shoutout, walang masama dyan. Ilagay niyo lang po sa comment section. Ako ang bahalang magbasa niyan para sa inyo. Kaya ngayon mga kamamay, kung nagawa niyo na yung mga bagay na yan, maraming salamat at simulan na natin ang topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na ginagawa mo na talagang nakaka-addict pagdating sa isang lalaki? So number 1, yun ay ang palagi mong pag-aayos at pagpapasexy. Yes, mga kamamay, akala nyo, maliit na bagay lang to. Akala ninyo, ordinaryong bagay na ginagawa nyo lamang ito, lalo na kung ikaw yung babaeng conscious na conscious pagdating sa iyong katawan, ikaw yung palaging nagja-jogging sa umaga, ikaw yung palaging nagwa-workout at nagsusumba. Well, akala nyo, simple lang yan, pero talagang pinakahumalingan po yan ng isang lalaki. Yung tipong pag nakakakita kami, sasama ko na ako. Pag nakakakita kami ng mga babaeng nagja-jogging sa umaga, it's either kahit yan ay chubby, it's either kahit yan ay mataba pa. Pero pag nakakakita kami ng isang babaeng nagja-jogging, yung tipong may motivation na pumayat, yung tipong mayroong sensiridad na gumanda ang katawan, humahanga kami sa mga babaeng ganan. At hindi namin mahintay yung araw na makikita namin yung consistency ng kagustuhan niya, yung consistency ng pagtakbo niya sa umaga, yung consistency ng pag-workout niya. So humahanga kami sa mga ganun. Although wala pa namang ganung kagandang resulta sa kanyang katawan, pero darating ang panahon na makukuha rin ng babae na yun ang kanyang minimithi dahil sa sipag at tiyaga. Tandaan niyo mga kamamay, walang po pwedeng i-substitute sa hard work, kundi talagang hard work itself. Yung mga tatamad-tamad dyan na gustong sumeksi, walang panahon na dapuan kayo ng kaseksihan pagka kayo ay tamad. Kaya mga kamamay, isa sa mga kinaadikan ng isang lalaki pagdating sa isang babae, yung pag-aalaga mo sa sarili mo, yung palaging pag-self-improve, pagpapaseksi, pagpapaganda, isa yung factor kung bakit kayo ay kaadikan at hahabulin ng isang lalaki. Tandaan nyo yun mga kamamay. Okay? So yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay, upang kayo ay kaadikan ng isang lalaki, kailangan ugaliin ninyo na mag-self-improve, magpaganda at alagaan ng inyong sarili at magpa-sexy. Okay? So number 2, ang babaeng matagal mag-reply. Yes, mga kamamay, akala nyo napakasimpleng bagay lang yan. Yung hindi ka agad nagre-reply, yung hindi mo kaagad pinapansin ang kanyang message, mas inuuna mo yung ginagawa mo, mas inuuna mo yung trabaho mo, ay halos ngayon, karamihan ng mga kababaihan. Tumunog lang yung cellphone, tumunog lang, Shopee lang naman ang nag-text, agad-agad pupuntahan. Akala mo naman itong jowa ang nag-chat. Akala mo naman itong asawa kagad ang chat. Ayaw mo nang tapusin ang kanyang ginagawa. Ayaw niyo munang tapusin kung anong dapat tapusin. Makakapaghintay naman yung mga lalaking yan. Okay, maiintindihan naman ng mga lalaking yan kung may ginagawa ka. Eh hindi. Naguhugas ng pinggan, tumunog lang yung cellphone, yung pala ano lang nag-chat, SIM card, magpupunas ka agad ng kamay. Okay, tapos pagbalik, nakitang hindi pala yung lalaki ay nag-chat, galit na galit. Sino ba namang nagpalakas ng volume ng cellphone na yon? So mga girls, kung gusto nyo na kayo ay kaadikan ng isang lalaki, make sure, kailangan pinasasabik-sabik nyo din sila. Yung tipong pinag-iisip-isip nyo din sila.
Hindi yung ano ang bibilis nyo pagdating sa mga lalaki. Ayaw nyo man lamang pasabikin. Hayaan nyo muna. Eh ano naman kung mag-reply, ano naman kung mag-chat, mag-text. Makakahintay naman ng mga yan. Kaya kung gusto mo, kamamay, kung gusto mo lang naman na ikaw ay kaadikan ng isang lalaki, yung tipong iniisip ka, yung tipong nagtataka at nagtatanong kung bakit ang tagal mong mag-reply, kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya, eh i-delay nyo minsan, paminsan-minsan lang naman ang reply sa kanila. Huwag muna kayong magparamdam, huwag muna kayong mag-message, hintayin yung lumamig muna yung cellphone bago nyo puntahan. Okay? So next, ang babaeng nagmamatigas at hindi naghahabol kapag mali siya. Yes, mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng may paninindigan at hindi ka lumalambot kapag talagang mahal mo ang isang lalaki at nagkasala sa iyo, malamang sa malamang, hahabulin ka at kaadikan ka ng mga lalaking ganyan. Tandaan nyo, yung mga babaeng malambot, yung mga babaeng nahaplos lamang na bumibigay ka agad, kahit may kasalanan ang isang lalaki, sila yung mga babaeng paulit-ulit na niloloko. Sila yung mga babaeng paulit-ulit na pinagtataksilan sapagkat sila'y malambot, sapagkat sila'y marupok, sapagkat sila ay martir, sapagkat hindi nila kayang tiisin ang kanilang nararamdaman kumpara sa mga ipinararamdam ng isang lalaki. Alam nyo na kayo ay niloloko na. Alam nyo nga kayo ay pinagtataksila na. Pero bakit ganun kayo kalambot at kahina pagdating sa kanya? Nag-sorry lang. Humingi lang ng sorry. Pinatawad nyo na kaagad. At pagkatalikod ninyo, ayun, ginagawa na naman ang kasalanan, ang kalokohan. Dapat pa bang patawarin yung ganon? Tandaan nyo mga kamamay, ang kapatawaran ay ibinibigay lamang sa taong may kakayanan na baguhin ang kanilang sarili. Hindi yung sa mga taong nagsabi lang ng sorry, humingi lang ng tawad ay inuulit-ulit muli. Kaya kung gusto nyo na kayo ay kaadikan mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, kailangan meron kayong tapang at lakas ng loob na lumayo, na hindi magparamdam, na magmatigas kung alam nyo na kayo ay sinasaktan at garapala na ang panluloko. Okay? So tandaan nyo, nagmahal kayo. Nagmahal kayo para mahalin. Hindi kayo nagmahal para magtiis. So tandaan nyo yan mga kamamay. Okay lang na magpatawad. Okay lang na magbigay ng second chance. Pero sana doon sa mga lalaking deserving na bigyan. Kaya kayo mga girls kung gusto nyo na kayo ay habulin, kaadikan ng isang lalaki, sana ipakita naman ninyo yung pagiging matigas ng pagiging ikaw sa mga panahong kayo ay kanyang lubos na sinasaktan. Okay? So next, yung pagiging mabango mo. Yan mga kamamay. Ito, good sides na po ito. Yung pagiging mabango ninyo mga kamamay, talagang kinaadikan yan ng kahit sinong mga kalalakihan. Kahit malayo ka pat naamoy ka na, kilala ka na kaagad nila. Tandaan nyo, yung mga babaeng may ganong signature, yung tipong hindi ka pa nila nakikita, kahit nakatalikod ng isang lalaki at naamoy niya kung anong amoy yon, makikilala ka na kaagad. Diba? Ang sarap sa feeling nun. Hindi ka pa niya nakikita, dala lang ng hangin ang amoy mo, dala lang ng hangin ang pabango mo at naamoy ka ng isang lalaki, masasabi ka na kung sino ka. Diba? Ay, si Cordapia yon. Ang bango Wala pa man, pero naaamoy ko na. Pero wag naman sana mga kamamay, naaamoy ka ng isang lalaki dahil sa kabahuan mo. Umutot ka lang, lumapit ka lang, kilala ka na kaagad Kahit naka-blindfold ang isang lalaki, kilala ka na kaagad amoy pa lang ng katawan mo. So please mga kamamay, kung gusto ninyo na kayo ay habulin, na kayo ay kaadikan ng isang lalaki, dapat bigyan nyo ng pansin ang inyong self-hygiene, ang inyong sariling amoy. At kung kayo naman ay pipili ng isang pabango, kung kayo naman ay pipili ng isang ingredients na talagang makikilala kayo ng isang lalaki, sana galing-galingan ninyo. Hindi yung masakit sa ilong. Meron diyang iba naaamoy ko gumagamit sila ng isang pabango pero hindi maganda sa ilong. Hindi ko lang masabi na hindi maganda yung pabango mo, pero sana naman may mga kaibigan din naman kayo. Magtanong-tanong kayo. Magsabi kayo para malaman ninyo kung alin talaga ang babagay sa inyo. Meron namang mga pabango na gusto ng karamihan, di ba? At meron din namang pabango na kahit gusto mo, ayaw ng karamihan. Siyempre, majority wins. Hindi mo kailangang ipilit sa sarili mo kung hindi naman gusto ng iba. Okay? Baka naman, ikaw lang ang may gusto, pero sa totoo lang, ang baho ng pabango mo, hindi lang masabi ng iba. Matuto ka rin makinig. Hindi naman masama gumamit ng sariling pabango sapagkat ikaw lang may gusto nun. Pero hindi rin naman masama magtanong kung gusto ba ng karamihan yon. Okay? So, yun yung isang tips ko. Panatilihin yung inyong amoy, ang inyong mabangong amoy para kayo ay kaadikan ng isang lalaki. And lastly,
ang pagiging madiskarte mo at may kaalaman sa buhay. Yan mga kamamay, talagang hinahabol to. Hinahaadikan to yung mga babaeng kayang kumita ng sariling pera, hindi lang nakaasa palagi sa isang lalaki. Yung tipong kahit iwanan mo ang isang babae sa palengke, kaya niyang pumera. Kaya niyang maghanap ng trabaho. Kahit saan mo yan ilagay, flexible. Pag ganun ng isang babae mga kamamay, wala nang hahanapin pang isang lalaki. Sapagkat wala siyang kahinaan eh. Kaya niyang maging malakas sa mga panahong ilagay siya sa kahinaan. Ganun sana ang gusto kong ipaintindi sa inyo mga kamamay. Yung mga babaeng kahit saan dalhin is kayang maka-adapt, kayang pumera, kayang dumiskarte. Okay, yung iba kasing mga babae dyan, inilagay lang sa isang lugar, hindi na makapagtrabaho eh. Kasi hindi daw ganon ang kanyang trabahong kinalakihan. Hindi raw ganon ang kanyang environment na kinalakihan, kaya hindi na siya magtatrabaho. Tandaan niyo mga kamamay, isa yung factor kung bakit maraming iniiwanan. Kaya mga girls, ako nagsasabi sa inyo, subukan niyo muna. Tingnan niyo muna ang konsepto, ang kaisipan bago kayo tumanggi, bago kayo manghina o bago kayo sumuko. Kaya please, kung kayo man ay isang babae ngayong batugan, ayaw maghanap ng trabaho, mas pinipili pang magreklamo, malamang sa malamang mga kamamay, lalayuan kayo, hindi kayo kaadikan. Lalayuan kayo, kayo ay iiwasan. Ika nga nung iba, sabihin mo sa akin ang pangalan ng babaeng yun at ng mga iwasan. Diba? Ang sakit sa pakiramdam ng ganun. Pangalan ng babae, sabihin mo ang pangalan ng babae para aking mahanap. Hindi, para aking iwasan. So please mga kamamay, maging madiskarte kayo sa buhay, maging maalam, maging, alam niyo yun, maging wais kung sasabihin. Kaya please mga kamamay, sundin nyo lang yung mga bagay na ito. Sigurado ako maraming kalalakihan na magpapantasya, mangangarap, at syempre kaaadikan kayo. So for this time, yan lang muna siguro mga kamamay ang mga bagay na i-share ko sa inyo upang malaman po ninyo kung ano yung mga bagay na kailangan yung tumbukin, kailangan yung gawin, kailangan yung maging kayo para kayo ay kaadikan ng isang lalaki. So, paano mga kamamay? Hopefully, makatulong to. Hopefully, may apply po ninyo. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa tumapos. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dito. Akong bahala sa inyo next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.